Hello, kamusta mga karava? Eto naman po tayo sa panibago nating kwento. Ako po si Miss Sandra at ito ang The Billionaire's One Night Stand with His Ugly Maid. Simulan na natin. Sa ilalim ng kadaliman ng pagkabaliw ng puso ay walang pinipiling mukha. Sa paningin ng buong mansyon ng mga Monteverde, si Ligaya Rojas ay isang kakilakilabot na tanawin. Isang kasambahay na may malalaking peklat sa mukha, nakasuot na napakalaking basahan at laging nakatagong itsura sa likod ng makapal na salamin at maskara. Tinatawag siyang pangit, dinudusta at ginagawang utusan ng lahat. Ngunit sa isang gabing puno ng hagupit ng bagyo at matinding kalasingan, nagbagong ikot ng mundo sa loob ng silid ng bilyonaryong si Franco Monteverde. Dinudurog ng dalamhati para sa yumaon niyang asawa at tag-iisang anak na si Maya. Hinawakan ni Franco ang babaeng naglilinis sa kanyang silid. Sa gitna ng kadiliman at hindi maipaliwanag na maalab na pagnanasa, naganap pa isang gabing puno ng kasalanan, init at maalam na pagtatagpo na di na kailanman mabubura sa kanilang mga katawan. Kinabukasan, naiwan ang isang nawawalang kwintas at isang lihim na nag-iwan ng sugat sa puso ni Ligaya. Pinasya ni Franco na gawin siyang personal na yaya ng kanyang anak. Sa bawat araw na lumilipas, ang busilak at maama nitong kaluluwa ang nagpanumbalik sa sigla ng malamig na mansyon. At sa ilalim ng mga peklat at balat kayo natuklasan ni Franco ang isang palagagpangang kagandahan na nakatago pala sa mundo. At isang pag-ibig na muling magpapatibok sa kanyang puso. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang kanilang pamilya, bumukas ang pinto ng mansyon, nilawang isang bangungot galing sa nakaraan. Ang dating asawa ni Franco na 4 na taon ang inakalang patay sa isang aksidente. Sinong tunay na nagmamay-ari ng puso ng bilyonaryo? Ang babaeng nagbabalik mula sa hukay o ang pangit na kasambahay na may hawak pala ng pinakamalaking lihim ng kanyang buong pagkatao? Isang kwento ng pagnanasa, pagpapanggap at nakagigimbal na pagtataksil. Gumuguhit ang matatalim na kidlat sa kalangitan, kasabay ng malakas na buhos ng ulan na nagpakalawak sa malamig na mansyon ng mga Monteverde. Sa loob ng silid tulugan ng bilyonaryong si Franco Monteverde, tahimik na naglilinis si Ligaya. Nakasuot siya ng maluwag at lumang damit, may makapal na salamin sa mata, nakatakip ang kalahati ng kanyang mukha ng maskara. Sa paningin ng ibang mga kasambahay at tauhan sa mansyon, si Ligaya ang pinakapangit at pinakapuno ng peklat na babae na pumasok sa bakuran ng mga Monteverde. Abala siya sa pagpupunas ng mga mebles nang biglang bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Niluwado ng matangkad at napakahabang kagalang-galang na anyo ni Franco Monteverde. Ngunit ngayong gabi salungat to sa kanyang formal na imahe. Hukot ang kanyang tayo, gulo-gulo ang buhok, nakabukas ang 3 pindutan ng kanyang polo at amoy na amoy ang napakatapang na alak. Hawak ng kanyang kanang kamay ang isang baso ng whiskey, habang isa pang kamay may hawak na nakatuping litrato. Sir Franco, pasensya na po, matatapos na po ako sa paglilinis. Kaba at nanginginig na sabi ni Ligaya habang dahan-dahang lumuyo ko. Ngunit hindi sumagot ang bilyonaryo. Nakatitig lang ang namumula nitong mga mata sa retratong hawak bago yon hinalikan ng may matinding pighati. Aryan, bakit mo ko iniwan? Bakit mo kami hinayaan na magdusa ni Maya? Garalgal at puno ng sakit na sigaw ni Franco. Sa matinding galit at kalungkutan, binalibag niya ang hawak na baso ng whiskey sa pader. Lalong natakot si Ligaya, nabasag ang baso at kumalat ang mga bubog sa sahig. Sir Franco, mag-ingat po kayo. Lasing na po kayo. Kukunin ko lang po ang panlinis para maayos sa mga bubog. Huwag kang gumalaw. Malamig at maotoridad na utos ni Franco. Bago pa makahakbang paatras si Ligaya, mabilis siyang nilapitan ng bilyonaryo. Sa kabila ng pagiging lasing nito, mabilis at marahas itong hinawakan ang magkabilang braso ni Ligaya. Nalaglag ang hawak na pamunas ng dalaga. Sir Franco, makiusap po kayo, nasasaktan po ako. Ako po to si Ligaya, ang bagong kasambahay nyo. Umiiyak at nagmamakaawang sigaw ni Ligaya habang sinusubukan kumawala sa matitigas na bisig ng lalaki. Tumingin si Franco sa mga mata ni Ligaya. Sa gitna ng madilim na silid at kidlat ng sa labas, may isang bagay sa mga mata ng kasambahay na tila humihigop sa nagdurusan niyang kaluluwa.
Ang init ng katawan ng dalaga ay tila pawi sa malamig na pangungulila at ang 4 na taon niyang dinadala. Aryan, ikaw yan. Tama? Nabalitaan kong bumalik ka, bulong ni Franco. Lumapit ang mukha nito sa leeg ng dalaga at pikit-nutang inamoy ang pabango nito na amoy sampagita. Hindi po ako si Ma'am Aryan. Pakiusap po, bitawan niyo ko. Ngunit pinalamo na ng alak at matinding pagnanasa ang isip ng bilyonaryo. Isang mabilis na galaw ang ginawa ni Franco. Inihagis niya si Ligaya sa malambot at malaking kama. Bago pa man makatayo ang dalaga, pumatong na ang mabigat na katawan ni Franco sa kanya. Aryan, wag mo na akong iiwan muli. Pakiusap ngayong gabi lang, manatili ka sa tabi ko. Nagmamakaawang bulong ni Franco. Natigilan si Ligaya. Ang boses ng makapangyarihang bilyonaryo na kinatatakutan ng lahat ay puno ng matinding sugat at paghihirap. Naramdaman ni Ligaya ang pagpatak ng maiinit na luha mula sa mga mata ng lalaki patungo sa kanyang pisngi. Nagtama ang kanilang mga mata sa dilim at sa gabing yon, sa gitna ng matinding ulan, kalasingan at pagkakamali, inagaw ng bilyonaryo ang bawat hininga ng kasambahay. Isang alab at hindi mapigilang gabi ang naganap. Isang gabi na magpapabago sa kanilang mga tadhana magpakailanman. Madaling araw na nang magising si Ligaya. Hilam sa luha ang kanyang mga mata habang tinititingnan ang katabing lalaki na mahimbing nang natutulog. Mabilis niyang sinuot ang kanyang gupit-gupit na damit. Inayos ang kanyang makapal na salamin at maingat na tumayo mula sa kama. Patawad, Sir Franco. Hindi to dapat nangyari. Umiiyak na pabulong ni Ligaya habang mabilis na tumatakbo papalabas ng silid. Nang magising si Franco kinabukasan dahil sa matinding sakit ng ulo, nakita niyang walang tao sa kanyang tabi. Ngunit sa ibabaw ng kanyang unan may isang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso ang naiiwan. Sinong babaeng yon? Tanong ni Franco sa sarili habang hawak ang kwintas. Hindi yun panaginip. Naramdaman ko siya. Nang pumasok ang matandang butler na si Mang Pedro, agad tong tinanong ni Franco. Pedro, sinong pumasok sa silid ko kagabi? Nagtaka ang matanda. Don Franco, si Ligaya po. Ang bagong maid na laging nakatago ang mukha. Siya po ang huling pumasok bago kayo umuwi. Nanliit ang mga mata ni Franco habang nakatitig sa kwintas. Ipatawag mo siya sa opisina ko. Ngayon din? Mabigat ang bawat hakbang ni Ligaya habang tinatahak ang mahabang pasilyo patungo sa opisina ng bilyonaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat na inaayos ang kanyang malaking bonnet. Ang makapal at maitim na salamin sa mata at ang maskarang nagtatago sa kanyang mukha. Ginawa niyang lahat para magmukhang pangit at hindi kapansin-pansin. Ngunit ang nangyari noong nakarang gabi ay patuloy na sumasaksak sa kanyang konsensya. Nang makarating sa pinto ng opisina, dahan-dahan siyang kumatok. Pumasok ka. Malamig at maotoridad na boses ang narinig mula sa loob. Pumasok si Ligaya, dahan-dahang sinarado ang pinto. Nakatayo si Franco Monteverde sa tabi ng malaking bintana. Nakatanaw sa malawak na lupain ng manson. Nakapormal tong kasuotan. Isang navy blue suit na lalong nagpapalabas ng kanyang kakisigan at kapangyarihan. Sir Franco, pinatawag niyo po ako? Pabulong at halos mawalan na ng boses na tanong ni Ligaya. Nakatungo lamang kanyang ulo habang mahigpit na binipiga ang laylayan ng kanyang lumang palda. Dahan-dahan humarap si Franco. Ang kanyang matatalim na mga mata ay tila dagger na sumusuri sa buong pagkatao ng kasambahay. Lumapit siya ng dahan-dahan, dahilan para mapaatras si Ligaya hanggang humampas ang kanyang likod sa nakasara na lang na pinto. Nilabas ni Franco mula sa kanyang bulsa ang maliit na kwintas na may hugis pendant na buso. Sa'yo to, tama? Namutla si Ligaya sa ilalim ng kanyang maskara. Sir, patawad po, nakalimutan ko po yan kagabi habang nagdilinis. Huwag ka nang magsinungaling, Ligaya. Putol ni Franco sa kanyang pagsasalita. Ang boses ng bilyonaryo ay mababa, ngunit puno ng matinding emosyon. Lumapit pa tong lalo, sapat upang maamoy ni Ligaya ang mamahaling panlalaking pabango nito. Alam mo kung ano nangyari sa silid ko kagabi at alam kong gising ka sa bawat sandali nito.
Umiyak ng tahimik si Ligaya. Pumatak ang luha sa loob ng kanyang maskara. Patawad po, Sir Franco. Lasing na lasing po kayo kagabi. Akala niyo po ako si Ma'am Aryan. Wala po akong intensyon na gawin yon. Pakiusap po, wag niyo po akong ipapakulong. Kailangan ko po ng trabaho. Napatitig si Franco sa nanginginig na katawan ng dalaga. Nagtataka siya sa sarili. Bakit ang babaeng to, na tinuturing ng lahat na pinakapangit na kasambahay sa buong mansyon, ang nag-iisang nakapagpadama sa kanya ng init na 4 na taon niya nang hindi nararamdaman? Ba't parang kilalang kilala ng kanyang puso ang haplos ng babaeng ito? Inabot ni Franco ang kanyang kamay. Maingat na hinawakan ang baba ni Ligaya upang iangat ang mukha nito. Hindi kita ipapakulong at hindi kita tatanggalin sa trabaho. Napaangat ng tingin sa Ligaya, nagtataka. Po? Sa katunayan, ipopromote kita. Seryosong sabi ni Franco habang nakatitig sa likod ng makapal na salamin ng dalaga. Simula ngayong araw, ikaw na magiging personal na yaya ng anak kong si Maya? Gulat na gulat si Ligaya. Ako po? Pero sir, marami pong mas karapat-dapat na yaya kaysa sa akin. Baka matakot pong bata sa itsura ko. Pang-5 yaya ka ngayong buwan, Ligaya. Malamig na sabi ni Franco habang tumatalikod. Walang nakakatagal sa ugali ng anak ko mula nang mamatay ang kanyang ina. Magaspang siyang makitungo at laging nagwawala. Ngunit nararamdaman ko may iba sa'yo. Doble ang magiging sweldo mo. Kapag nakuha mo ang loob ng anak ko, mananatili ka sa mansong ito. Maliwanag? Walang nagawa si Ligaya kung hindi ang tumango. Opo, Sir Franco. Gagawin ko po ang makakaya ko. Pagpasok ni Ligaya sa silid ng 4 na taong gulang na si Maya, bumungad sa kanya ang gulugulong silid. Ang mga mamahaling laruan at libro ay nakatapon sa sahig. Nakaupo ang maliit na bata sa gitna ng kama. Nakatupi ang mga braso, galit na galit ang mukha. Umalis ka rito, sigaw ng bata nang makita si Ligaya. Kumuha si Maya ng isang stuffed toy at malakas na binato ito sa dalaga. Ayoko sa'yo, pangit ka, alis! Salo ni Ligaya ang laruan. Sa halip na magalit o matakot, naramdaman niya ang matinding awa para sa bata. Nakikita niya sa mga mata ni Maya ang matinding pangungulila ng isang ina. Dahan-dahan lumapit si Ligaya, umupo sa sahig, katabi ng mga nagkalat na laruan. Inalis niya ang kanyang maskara na nagtataglay ng mga peking peklat, ngunit ngumiti siya na napakatamis at napakalambing. Alam mo ba, little princess? Simula ni Ligaya. Ang mga totoong magagandang bagay sa mundo, hindi nakikita ng 2 mata, nakikita lamang to gamit ang puso. Napatigil ang bata sa pag-iyak. Tumingin siya kay Ligaya. Sino ka ba? Ako si Yaya Ligaya. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis tiniklop nito ang kanyang mga daliri hanggang sa maging isang magandang origami ng ibon. Nandito ko para maging kaibigan mo. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Inabot niya ang papel na ibon. Ikaw ang gumawa nito? Oo, at tuturuan kitang gumawa ng marami pa. Basta kakain ka ng almusal mo. Nakangiting alok na Ligaya. Sa labas ng pinto na bahagyang nakatagilid, nakatayo si Franco. Nakasandal siya sa pader habang pinapanood ang kanyang anak na dahan-dahang yumayakap sa braso ng kasambahay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 4 na taon, narinig muli ni Franco ang kanyang anak na dahan-dahan yumakap sa braso ng kasambahay. Ang matamis na tawa nito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, napahawak ang bilyonaryo sa kanyang dibdib habang nakatitig sa pangit na kasambahay na unti-unting nagpapabago sa kanyang mundo. Lumipas ang 3 linggo, ang dating malamig at parang sementeryong mansyon ng mga Monteverde ay napuno ng buhay at sigla. Bawat sulok ng malawak na tahanan, naririnig ang malulutong na halakak ng maliit na si Maya. Hindi na umaalis ang bata sa tabi ng kanyang bahay, napapansin ang malaking pagbabago sa dating suplado at laging galit na bilyonaryo. Si Franco ay mas maagang umuwi mula sa kanyang kumpanya. Hindi para sa negosyo kundi para lamang makita ang kanyang anak at ang kasambahay na unti-unting kumakagaw sa kanyang isip. Gabi na, tahimik ang buong mansyon at mahimbing nang natutulog si Maya sa kanyang kwarto. Pumunta si Ligaya sa malawak na hardin upang magpahangin. Malamig ang simoy ng hangin, payapa ang paligid.
Iniisip ni Ligaya na walang tao sa paligid. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang bonnet, ang makapal at maitim na salamin sa mata, pati na rin ang maskara at ang ginamit niyang disguise makeup. Sa ilalim ng maliwanag ng buwan, tuluyang lumabas ang kanyang tunay na anyo, isang nakakalaglag pangang kagandahan, may makinis at porselanang balat, matang nagniningning na parang bituin at labing tila rosas ang kulay. Ang peklat na kinatatakutan ng lahat ay isa lamang palang balat kayo upang protektahan ang sarili sa malupit na mundo. Napakaganda mo pala kapag walang tinatakpan. Isang malamig at malalim na boses ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran. Mabilis na napalingon si Ligaya. Muntik na lang maitapak ang kanyang salamin sa matinding gulat. Nakatayo sa kanyang likuran si Franco Monteverde, nakasandal sa puno ng kanyang blusa at nakatitig sa kanya ng may matinding pagkamangha. Sir Franco? Garalgal at nanginginig na sabi ni Ligaya habang nagmamadaling sinusuot muli ang kanyang salamin at maskara. Pasensya na po, pumasok lang po ako dito para magpahangin. Bago pa man maikabit ni Ligaya ang kanyang maskara, mabilis nang humakbang si Franco, hinawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Maingat niyang inalis ang maskara at salamin mula sa mga kamay nito at tinapon ang mga yon sa damuhan. Huwag mong itatago ang mukha mo sa akin, Ligaya. Pabulong ngunit maotoridad na utos ni Franco. Ang kanyang mga matay pinalilibutan ng matinding paghanga. Bakit ka nagpapanggap na pangit? Bakit mo itinatago ang tunay mong kagandahan sa buong mundo? Nagtungo si Ligaya. Pumasok ang isang luha sa kanyang mga mata. Dahil sa mundong ginagalawa ng isang mahirap na tulad ko, Sir Franco, ang kagandahan hindi biyaya, isa tong sumpa. Paborito tong paglaruan ng mga mayayaman at makapangyarihang lalaki. Ginawa ko to para protekta ng sarili ko sa pamakan. Dahan-dahan inangat ni Franco ang mukha ni Ligaya gamit ang kanyang mga daliri. Ngunit dito sa piling ko, ligtas ka. Hinding-hindi kita hahayaan na masakta ng sino man. Sir Franco, nanginginig na pabulong ni Ligaya habang nararamdaman ng matinding init mula sa mga kamay ng bilyonaryo. Isang simpleng kasambahay lang po ako. Magkaiba ang mundo natin. Hindi ka lang basta kasambahay, Ligaya. Emosyonal na pahayag ni Franco habang nakatitig ng malalim sa kanyang mga mata. Ikaw ang nagpabalik ng ngiti sa anak ko. Ikaw ang nagbigay liwanag sa madilim kong buhay at ikaw? Huminto si Franco. Lumapit pa siya ng lalo, sapat para maramdaman ni Ligaya ang kanyang mainit na hininga. Ikaw ang babaeng hindi ko maalis sa isip ko mula nung gabing yon sa silid ko, patuloy ni Franco. Inakala ko nung una na dahil lamang yun sa alak, pero araw-araw na nakikita kita, nararamdaman kong ikaw ang tinadhana para sa akin. Ang puso ko, ikaw ang hinahanap, Ligaya. Napatitig si Ligaya sa bilyonaryo. Ang lalaking akala ng lahat matigas ang puso at walang pakiramdam ay kasalukuyang nakatayo sa harap niya. Nagmamakaawa para sa kanyang pag-ibig. Dahan-dahan binaba ni Franco ang kanyang mukha. Sa pagkakataong to, walang alak na nakainom. Walang kadiliman sa silid. Malinaw ang liwanag ng buwan at saksi ng mga bituin nang idikit ni Franco ang kanyang labi sa mga labi ni Ligaya. Isang maalab, puno ng pagnanasa, ngunit napakalambing na halik ang ibinigay ng bilyonaryo. Naramdaman ni Ligaya ang matinding kuryente sa kanyang buong katawan. Hindi niya na nagawang lumaban pa. Dahan-dahang pumatong kanyang mga kamay sa balikat ni Franco at gumanti siya sa halik nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila habol ang hininga. Mahal kita, Ligaya. Pabulong at seryosong pahayag ni Franco habang nakadikit ang kanyang mga kamay sa balikat ni Franco at gumanti siya sa halik nito. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila habol ang hininga. Mahal kita, Ligaya. Pabulong at seryosong pahayag ni Franco habang nakadikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. Mahal din kita, Franco. Umiiyak, ngunit nakangiting sagot ni Ligaya. Ngunit habang nakayakap si Franco sa kanya, isang malamig na hangin ang umihip sa hardin. Isang babala na isang malaking bagyo na magwawasak sa kanilang bagong umuusbong na pag-ibig. Isang napaganda at payapang umaga ang sumalubong sa pamilya Monteverde. Sa malawak at grandiosong dining room ng mansyon, masayang nag-aalmusal sina Franco, Maya at Ligaya.
Hindi na nagpapanggap ang dalaga. Inalis niya ang kanyang disguise makeup, ang makapal na salamin at ang mga lumang damit. Lumabas ang kanyang tunay at likas na kagandahan na tila isang reynang nagniningning. "Daddy, look!" Yaya, Ligaya made a pancake shaped like a heart. Masayang tilin ng 4 na taong gulang na si Maya habang pinapakita ang kanyang plato. Lumapit si Franco kay Ligaya at pinalibutan ng kanyang braso ang bewang nito bago pinitik ng bagya ang ilong ng anak. "Of course, baby, because Yaya Ligaya has a big heart. And guess what? She will stay with us forever." Tumingin si Maya ng may nanginginig na mga mata. "Really, Daddy? Will she be my new mommy?" Namula ang pisngi ni Ligaya sa hiya habang nakatitig sa bilyonaryo. "Franco, masyado pang maaga para dyan. Baka maguluhan ng bata." Hinalikan ni Franco ang kamay ni Ligaya ng may matinding pagmamahal. "Hindi ako naguguluhan, Ligaya. Sigurado ako sa'yo. Ikaw ang gusto kong makasama sa natitirang buhay ko." Ngunit sa gitna ng kanilang tamis at kagalakan, biglang yumanig ang buong mansyon ng marahas na bumukas ang napakalaking double doors ng dining room. Nagulat ang lahat. Mabilis tumayo si Franco at binaba ang tinidor, habang mabilis namang nilagay ni Ligaya si Maya sa kanyang likuran para protektahan ang bata. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok. Nakasuot to ng mamahaling pulang dress, nakatirik ang high heels at may malaking sombrero. Dahan-dahan itong inalis ang kanyang dark sunglasses. Nang makita ni Franco ang mukha ng babae, tila tumigil ang ikot ng kanyang mundo. Namutla siya, nabitawan ang kanyang tissue. "Aryan?" Garalgal na natanong ni Franco. Ang boses ng bilyonaryo puno ng matinding gulat at pagkalito. "Daddy, is that Mommy?" Pabulong at naguguluhang talong ni Maya habang nakahawak ng mahigpit sa palda ni Ligaya. Umiiyak na tumakbo ang babae patungo kay Franco at mabilis tong niyakap ng mahigpit. "Oh my God, Franco! My love, I'm alive! I miss you so much!" Nakatayo lang si Franco, parang estatwang hindi makagalaw. "Paano nangyari to?" Sabi ng mga otoridad sa plane crash 4 na taon nang nakakalipas, namatay ka na. "It was a miracle, Franco." Umiiyak na paliwanag ng babae habang nakahawak sa dibdib ng lalaki. "Nakaligtas ako. Nakomatose ako sa isang malayo at maliit na isla na walang alaala ko ng ilang taon at kamakailan lang bumalik ang lahat. Agad kong umuwi para makasama kayo ng anak natin." Dahan-dahan napatingin ng babae sa kabilang dulo ng lamesa. Nakita niya si Ligaya na nakatayo, hawak-hawak ang kamay ni Maya. Ang kanyang mga mata ay kumistap sa galit at pagmamataas na makita ang kagandahan ng dalaga. "Sinong babaeng yan, Franco?" Malamig at mataray na tanong ng nagbabalik na asawa. "At bakit siya nakaupo sa pesto ko? Bakit hawak niya ang anak ko?" Umatras si Ligaya. Ramdam ang matinding kirot na sumasaksak sa kanyang puso. Ang pangarap na binuo nila ni Franco kagabi biglang nadurog sa isang iglap. "Patawad po," nauutal na sabi ni Ligaya habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Ako po ang yaya ni Maya." "Yaya lang pala." Madaling hagang asik ng babae habang tinuturo ang pinto. "Kung ganon, umalis ka na rito. Iwan mo kami ng pamilya ko. Hindi ka kailangan dito." Tumingin si Ligaya kay Franco, umaasang ipagtatanggol siya nito at sasabihing mahal siya nito. Ngunit si Franco nakatayo pa rin sa gitna ng silid, halatang nalilito, naguguluhan at nawawala sa sarili dahil sa biglaang paglitaw ng kanyang nawalang asawa. "Ligaya," mahinang sabi ni Franco nang di tumitingin sa kanya. "Pumasok ka muna sa kwarto mo." Ang bawat salitang niyo ni Franco ay tila matalim na kutsilyo sa dibdib ni Ligaya. Tumango ang dalaga, mabilis tumakbo palabas ng dining room habang umiiyak. Ang kanyang Ligaya ay tuluyan ng inagaw ng nakaraang nagbabalik. Naging isang buhay na impyerno ang buhay sa loob ng napakalawak na mansyon ng mga Monteverde mula nang pumasok at maghari-harian si Aryan. Ang dating tahimik at punong-puno ng pag-asang tahanan dahil sa piling ni Ligaya ay pinalitan ng takot, sigawan at matinding tensyon. Napakataray, mainitin ang ulo at matapobre ni Aryan sa lahat ng mga kasambahay at tauhan. Ngunit ang mas nagdudulot na matinding pagtataka at sakit sa puso ng lahat ay ang paraan ng pakikitungo nito sa sariling anak. Wala man lang kakikitaan ng pagmamahal o pangungulila ang babae sa 4 na taong gulang na si Maya.
Isang hapon, habang nasa malawak na salang lahat, di sinasadyang matapon ni Maya ang kaunting gatas mula sa kanyang baso tungo sa mamahaling sapatos ni Aryan. Boba, walang giya ka talagang bata ka. Garalgal at galit na sigaw ni Aryan. Walang alinlangan niyang tinulak ng malakas ang maliit na bata, dahilan upang mabuwalto sa makinis na sahig. Tingnan mo ang ginawa mo sa mamahaling sapatos ko. Napakabalahura mo. Hindi ka ba tinuturuan ng tamang asal sa bahay na to? Umiyak ng napakalakas ang maliit na si Maya, hawak ang kanyang nasaktang siko. Mabilis tumakbo si Ligaya mula sa kusina nang marinig ang pagbagsak at ang iyakan ng bata. Di niya na naisip ang kanyang kalagayan. Mabilis niyang nilayag at niyakap si Maya upang protektahan ito. Maya, Diyos ko, baby okay ka lang ba? Umiiyak na tanong ni Ligaya habang maingat na sinusuri ang nasaktang siko ng bata. Yaya Ligaya! Yaya Ligaya! Hagulhol ng bata habang sinisiksik ang kanyang muka sa leeg ni Ligaya. Ayoko sa kanya. Natatakot ako sa kanya. Hindi siyang mommy ko. She's so mean to me. Pakiusap, wag mo kong iiwan. Galit na dumaing si Aryan at mabilis na lumapit sa dalawa. Umalis ka nga dyan, hampas tupang maid. Bakit mahahawak-hawakan ng anak ko at ikaw, Maya, tumahimik ka? Ako ang tunay mong ina, hindi ang pangit at alilang yan. Aryan, sumusobra ka na. Isang maotoridad at galit na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mabilis bumaba ng hagdan si Franco. Dumating siya mula sa kumpanya at naabutan ang buong eksena. Mabilis niyang tinayo si Ligaya at si Maya, pinalibutan ng kanyang proteksyon ang dalawa. Bakit mo kinagagalitan at tinutulak ang anak natin? Galit na sigaw ni Franco habang nanginginig ang kanyang mga mata sa puot. 4 na taon siyang lumaki nang walang ina. Ngayong nagbalik ka, ganyan ba ipapadama mo sa kanya? Franco, nagpapatawa ka ba? Mataray na gante ni Aryan habang nakatupi ang mga braso sa dibdib. 4 na taon akong nagwala at naglusa. Hindi ako sanay sa ingay at katanghan na isang bata. At bakit may pagtatanggol ang alilang yon? Bakit mas kakampi ka sa isang kasambahay kaysa sa akin na legal mong asawa? Dahil si Ligaya ang nagpalaki at nagbigay ng pagmamahal kay Maya nung wala ka. Malakas na depensa ni Franco. Siya ang nagbalik ng sigla sa bahay na to. Huwag na wag mo siyang lalaitin sa harapan ko. Sumiklab ang matinding pag-aaway sa gitna ng sala. Nakatayo si Ligaya habang hawak ang umiiyak na si Maya. Bawat sigaw, bawat salitang binibitawan ni na Franco at Aryan ay tila matalim na kutsilong sumasaksak sa kanyang puso. Nare-realize ni Ligaya na habang nananatili siya sa mansong iyon, patuloy lamang magkakagulong pamilya. Sobra na po, pakiusap tumigil na kayo. Mahina at nanginginig na pakiusap ni Ligaya habang tumutulo ang dagsadagsang duha sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Franco nang may matinding pighati. Franco, wag na kayong mag-away ng dahil sa akin. Ako na magpapakumbaba, aalis na lang ako. Ano? No, Ligaya, hindi ka aalis. Sigaw ni Franco habang ginahawakan ang braso ng dalaga. Mananatili ka dito sa piling ko at ni Maya. Ngunit umiling si Ligaya. Dahan-dahang inalis ang kamay ng bilyonaryo sa kanyang braso. Kailangan ni Franco. Bumalik na ang legal mong asawa. Siya ang may karapatan sa bahay na to, sa anak mo at sa buhay mo. Ako? Ano ba ako rito? Isang simpleng kasambahay lang na nakipag one night stand sa'yo sa dilim. Wala akong anumang karapatan na manatili at makihati sa pamilya ninyo. Ligaya, pakiusap. Nagmamakaawang bulong ni Franco. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata na halos hindi pa nakikita ng sino man. Mabilis tumakbo si Ligaya patungo sa kanyang maliit na silid. Inimpake niya ang kanyang kakaunting mga damit at gamit sa isang lumang bag. Walang sino man sa mga kasambahay ang nakapagpigil sa kanya. Sa labas ng mansyon, nagsimulang bumuhos ang napakalakas na ulan, kasabay ng matatalim na kidlat at kulog na tila nakikiramay sa kanyang nadurog na puso. Ligaya, tumigil ka. Pakiusap, Ligaya. Naramdaman ni Ligaya ang marahas ngunit puno ng pagmamahal na paghawak sa kanyang kamay. Iniharap siya ni Franco, basang-basa ang bilyonaryo sa ulan, nakaluhod halos sa kanyang harap at umiiyak ng walang patid. Franco, bitawan mo ko? Lumayo ka na sa akin. Umiiyak na sigaw ni Ligaya laban sa ingay ng ulan.
Hindi kita bibitawan, hinding-hindi, sigaw ni Franco habang mahigpit na hinahawakan ng magkabilang balikat ng dalaga. Hindi ko po pwedeng palayain na umalis ang babaeng mahal ko. Ligaya, pakinggan mo ko. Nung gabing yon sa silid ko, hindi si Aaron ang nakita at naramdaman ko. Ikaw yon, ang puso ko, ang katawan ko, ang buong pagkatao ko. Ikaw ang pinili at ikaw ang minamahal ko. Sa gitna ng hagupit at hangin ng ulan, inabot ni Franco ang mukha ni Ligaya. Marahas ngunit puno ng matinding pagnanasa at pagmamahal na hinalikan ng kanyang mga labi. Isang halik na puno ng pagmamahalan, galit sa tadhana at matinding pagmamahal. Sumuko si Ligaya sa halik na yon sa huling pagkakataon, lasap ang lasa ng ulan at ng kanilang mga luha. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, dahan-dahan, humakbang paatras si Ligaya habang umiiling. Kung mahal mo ko, Franco, hayaan mo kong umalis. Alagaan mo si Maya, sunduin mo kung anong tama, pabalong na sabi ni Ligaya. Mabilis tumalikod ang dalaga, tumakbo palayo sa gitna ng madilim at basang kalsada. Naiwang nakalahod si Franco Monteverde sa basang kalsada, nakatitig sa bakas ng mga tapak ng babaeng kanyang minamahal. Habang kanyang sigaw ng pagdadalamhati, nilalamon ang sounds ng malakas na ulan. Ngunit hindi alam ng bilyonaryo ang kanyang nasirang mundo, naglalaman na isang nakagigimbal na lihim na nagtakda ng sumabog. Mula nang umalis si Ligaya, ang dating masiglang mansyon ng mga Monteverde tuluyan ng pinalibutan ng kadiliman at lungkot. Ang maliit na si Maya ay nagkasakit dahil sa walang patid na pag-iyak at pagtangging kumain. Patuloy nitong tinatawag ang kanyang yaya Ligaya. Si Franco naman tuluyan nang nawala ng ngiti at gabi-gabing nakatitig sa bintana. Hawak ang maliit na kwintas na paitaas nitong iniwan. Ngunit sa kabila ng kanyang pighati, hindi tanga ang bilyonaryo. May matinding pagdududa na tumutubo sa kanyang isip dahil sa kakaibang kilos, kasakiman at malamig na pagtrato sa bata na babaeng nagpakilalang si Aryan. Isang gabi, habang tahimik ang buong mansyon, pumasok sa malawak na opisina ni Franco ang kanyang matalik na kaibigan at pinagkakatiwala ang private investigator na si Sam. Mabilis sinarado ni Sam ang pinto, nilapag ang dalawang makapal na brown envelope sa ibabaw ng glass table ni Franco. Franco, nakuha ko ng opisyal na resulta ng DNA test na lihim mong pinakuha mula sa buhok ng babaeng yon at ni Maya, kasama ng kumpletong background investigation. Seryoso at mabigat ang boses na panimula ni Sam. Mabilis napatayo si Franco mula sa kanyang swivel chair. Nanlalamig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang unang envelope. Anong sinasabi ng resulta, Sam? Sasabihin mo sa akin ang totoo. Tumingin si Sam ng diretsyo sa mga mata ng bilyonaryo. Franco, ang babaeng nakatira ngayon sa ilalim ng bubong mo at nagpapanggap na asawa mo ay hindi si Aryan. Ano? Parang pinakawalang kulog ang sigaw ni Franco. Nanlaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasaad sa papel. 0% match. Paano nangyari to? Mukha siya ni Aryan, ang boses niya, ang itsura niya. Siya si Bianca, putol ni Sam sa kanyang kaibigan. Si Bianca ang kambal na kapatid ni Aryan na matagal nang nawawala at naninirahan sa madilim na mundo ng krimen sa ibang bansa. Nalaman niyang tungkol sa aksidente sa eroplano 4 na taon nang nakalilipas. Nang mabalitaan niyang di pa rin natatagpuan ang bangkay ng kanyang kapatid, nagplano siya. Nagpanggap na si Aryan nang nagkaroon umano ng amnesia para pasukin ang buhay mo, limutin ang buong mong kabaningaman. Nanginig sa matinding galit ang buong katawan ni Franco. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom na mahigpit hanggang mamuti ang kanyang mga kuko. Kaya pala wala man lang siyang kaunting pagmamahal kay Maya. Kaya pala napakabalasubas at napakasama na ugali niya. Isang impertinenteng impostor. May mas malaki at nakagigimbal pang balita, Franco, patuloy ni Sam habang nilalapit ang ikalawang envelope. Tungkol to sa kasambahay na pinapaalis ninyo kay Ligaya Rojas. Biglang natigilan si Franco. Ang galit sa kanyang dibdib, mabilis pinalitan ng matinding kaba at pabilis sa tibok ng puso. Si Ligaya? Anong meron kay Ligaya? Nasaan siya ngayon? Franco, si Ligaya Rojas at si Aryan Monteverde ay iisa. Tila pinukpok ng napakalaking martilyo ang ulo ng bilyonaryo. Napahawak si Franco sa gilid ng kanyang mesa dahil sa matinding gulat at pagkalito. Ano?
Sam, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Si Ligaya, ang pangit at simpleng maid na yon ay ang yumao kong asawa? 4 na taon na ang nakalilipas nang bumagsak ang eroplano sa kagubatan. Hindi namatay si Aryan. Paliwanag ni Sam habang pinapakita ang mga lumang medical records at litrato mula sa isang maliit na ospital sa probinsya. Nailigtas siya ng isang matandang doktor sa bundok. Ngunit dahil sa matinding pinsala, nagkaroon siya ng severe retrograde amnesia. Nakalimutan niya ang kanyang pangalan, ang kanyang pamilya at ang kanyang nakaraan. Bukod doon, matinding sugat at pasa ang nakuha ng kanyang mukha, kaya tinago ng doktor ang kanyang identity at pinangalanan siyang Ligaya. Umiyak ng walang patid si Franco habang nakatitig sa mga dokumento. Ang piraso ng palaisipan dahan-dahang nabubuo sa kanyang isip. Dahil sa takot at kahihiyan sa kanyang mga sugat sa mukha, nagsuot siya ng disguise makeup at malalaking damit upang protektahan ang sarili, patuloy ni Sam. Ngunit sa paglipas ng mga taon, naging maayos ang paghilom ng kanyang balat, bumalik ang kanyang likas na ganda. Pumasok siya sa mansyon mo bilang maid nang di niya alam na yun pala ang sarili niyang bahay. Diyos ko! Garalgal at buong pusong hagulgol ni Franco habang napapatingin sa itaas ng kanyang lamesa. Naalala niya ang gabi yon sa dilim. Naalala niya kung paano ang kanyang katawan at kaluluwa kusa at mabilis na tumugon sa haplos ni Ligaya. Naalala niya kung paano ang ayak na si Maya na ayaw sa kahit kanino agad na palapit at yumakap sa dalaga. Hindi nagkamali ang puso ko. Umiiyak na pabulong ni Franco. Kahit nagbagong kanyang itsura, kahit nalimutan niya ang kanyang pangalan, ang puso at kaluluwa ko, nakilala pa rin ang tunay kong asawa. Siya ang kasambahay na minahal kong muli. Mabilis na pinunasan ni Franco ang kanyang mga luha. Kinuha ang kanyang baril at susi ng kotse. Sam, tawagan mo ang mga pulis. Hulihin ninyo ang impostor na si Bianca sa kanyang kwarto ngayon din. Pupuntahan ko ang asawa ko. Pupuntahan ko si Ligaya. Habang bumubuhos ang sigwa sa kalsada, mabilis pinalibutan ng mga pulis ang mansyon ng mga Monteverde. Nagkaroon ng malaking gulo sa loob ng marahas na pumasok ang mga otoridad upang arestuhin ang impostor na si Bianca. Nagwala at nagbura ang masamang babae habang pilit na sinusuot sa kanyang mga mata ang pambalanik na posas. Ngunit wala nang pakialam si Franco sa kanya. Bitbit ang kanyang anak na si Maya. Mabilis na pinatakbo ng bilyonaryo ang kanyang sasakyan patungo sa malayong probinsya kung saan nagtatago ang tunay na ligaya ng kanyang buhay. Sa isang maliit at lumang kubo sa tabi ng dagat, nakaupo si Ligaya sa gilid ng bintana. Hawak-hawak ang kanyang nanginginig na mga kamay ang maliit na kwintas na may pendant na hugis puso. Biglang kumidlat ng napakalakas ang kalangitan. Kasabay ng matalim na liwanag, naramdaman ni Ligaya ang isang matinding sakit sa kanyang ulo. Isang pambihirang kirot na tila gumigiba sa kanyang memorya. Napahawak si Ligaya sa kanyang ulo habang napapaluhod sa sahig. Sa bawat patak ng kanyang luha, sa bawat pagtibok ng kanyang puso, sunod-sunod na nagbalik ang mga alaala na 4 na taon nang nawala. Ang romantikong kasal nila ni Franco. Sa ibabaw ng cliffside, ang unang sigaw ng sanggol na si Maya nang isilang niya ito, ang matinding aksidente sa eroplano at ang pagbagsak niya sa kagubatan. At ang gabing yon sa dilim ng silid ni Franco kung kailan sila muling nagkasama. Franco, Maya, umiiyak at garalga na sigaw ni Ligaya habang nakatitig sa kisame ng kubo. Ako si Aryan. Ako ang asawa mo, Franco. Ako ang ina ni Maya. Biglang nabuksan ng marahas ang pinto ng maliit na kubo. Niluwa doon ang basang-basa sa ulan na si Franco Monteverde. Karga-karga nito sa kanyang mga bisig ang maliit na si Maya. Nanlaki ang mga mata ng bilyonaryo na makitang dalagang nakaluhod sa sahig at umiiyak. Yaya Ligaya! Mommy! Sigaw ng maliit na bata habang kumakawala sa karga ng kanyang ama at tumakbo ng mabilis upang yakapin si Ligaya. Maya, my baby, my little princess. Buong pusong hagulhol ni Ligaya habang mahigpit na niyayakap at pinupuspos ng halik ang buong mukha ng kanyang anak. Patawad, baby. Patawad kung nakalimutan ka ni mommy. Ako po ang mommy mo. Napatigil si Franco.
Ang mga luha sa kanyang mata mabilis na naghalo sa patak ng ulan ng kanyang mukha. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhod sa harapan ng dalaga. Aryan, naalala mo na? Garalgal at puno ng emosyon na tanong ni Franco. Inangat ni Ligaya ang kanyang mukha, tumitig sa mata ng bilyonaryo. Naalala ko ng lahat, Franco. Ang kasal natin, ang pagmamahal mo at ang gabing muli kitang naramdaman sa gitna ng kadiliman. Ako si Aryan, ang asawa mo. Isang napakasidhing sigaw ng kagalakan at bighati ang kumawala sa dibdib ni Franco. Mabilis nang pinalibutan ng kanyang mga bisig, sina Ligaya at Maya. Niyakap ang dalawa ng napakahigpit na tila ayaw nang kailanman silang pakawalan pa. Patawad, mahal ko. Patawad kung di kita kaagad nakilala. Umiiyak na pagsusumamo ng bilyonaryo habang hinahalikan ang noo, pisngi at labi ni Ligaya. Patawad kung pinayagan kitang masakta ng impostor na yon. Huwag kang humingi ng tawad, Franco. Nakangiting sagot ni Ligaya habang pinupunasan ang mga luha ng lalaki. Kahit nagbagong pangalan ko, kahit nagpanggap ako na pangit na kasambahay, ang puso mo pa rin ang una nakakilala sa akin. Minahal mo ko sa kabila ng lahat. Isang seryosong tingin ang ibinigay ni Franco sa kanya. Nilabas ng bilyonaryo mula sa kanyang bulsa ang orihinal na wedding ring na 4 na taon niyang iniingatan at hindi kailanman inalis sa kanyang piling. Maingat at dahan-dahan niyang sinuot ang gintong singsing sa daliri ng dalaga. Muli kitang pakakasalan sa harap ng buong mundo. Ligaya Aryan Monteverde. Pahayag ni Franco habang nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi na ako hahayaan ng tadhana na mawala ka pa sa amin ni Maya. Ikaw ang una, ang huli, at ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Franco. Umiiyak ngunit nanginginig ang mukha na sagot ni Ligaya. Sa kabila ng lahat ng dusa at ng balat kayo. Ikaw at ikaw pa rin ang tunay na ligaya ng buhay ko. Sa gitna ng maliit na kubo, habang unti-unting tumitigil ang buhos ng ulan at lumalabas ang sikat ng araw sa mga ulap, nagkatama ang kani-kanilang mga labi sa isang maalab, puno ng pagnanasa at walang hanggang halik. Habang nakayakap sa kanila ang maliit na si Maya na may pinakamatamis ng ngiti sa kanyang mukha. Maliwanag ang sikat ng araw, sariwang simoy ng hangin sa dalampasigan ng isang pribadong resort ng pamilya Monteverde. Ang buong paligid na papalamutian ng mga purong puting rosas, mga kulay gintong kandila at mamahaling telang binigay sa asul na kulay ng karagatan. Ito ang araw na matagal nang pinangarap ng lahat, ang muling pag-iisang dibdib ni na Franco Monteverde at ng kanyang tunay na ligaya na si Ligaya Aryan Rojas. Sa loob ng bridal suite, nakatayo si Ligaya sa harap ng malaking salamin. Nakasuot siya ng isang napakagandang white lace wedding gown na pinalamutian ng maliliit na diamante. Ang kanyang buhok maayos na nakalugay habang may koronang gawa sa maliliit na bulaklak. Wala nang makapal na salamin, wala nang maskara at wala nang anumang balat kayo. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa likas na kagandahan at kagalakan. Bumukas ang pinto. Pumasok ang 5 taong gulang na si Maya na nakasuot ng napakagandang puting dress bilang flower girl. Mommy! Mommy! Masayang sigaw ng bata habang tumatakbo at yumayakap sa palda ni Ligaya. You look like a real princess, so beautiful! Lumuhod si Ligaya, hinawakan ng 2 maliliit na pisngi ng anak. Salamat, my baby, at ikaw naman ang pinakamagandang maliit na prinsesa sa buong mundo. Daddy is waiting outside, Mommy. He's crying because he's so excited to see you. Natutuwang bulong ni Maya na kinangiti na napakatamis na Ligaya. Nang tumunog ang mahinang tugtog ng bridal chorus, dahan-dahang bumukas sa malaking arko ng bulaklak sa dulo ng aisle. Lahat ng mga bisita, mga kaibigan at mga empleyado ng Monteverde Group sabay-sabay na tumayo at pumalakpak. Sa dulo ng aisle nakatayo si Franco Monteverde. Nakasuot siya na napakakisig na formal na terno, habang nakatitig sa dahan-dahang paglakad ng dalaga patungo sa kanya. Di napigilan ng makapangyarihang bilyonaryo ang pagtulo ng kanyang mga luha ng kagalakan. Diyos ko, napakaganda mo! Garalgal at pabulong na sabi ni Franco nang sa wakas makarating si Ligaya sa kanyang piling.
Inabot ni Franco ang kamay ng dalaga, dahan-dahang pinulupot ang kanyang mga daliri dito. Di ako makapaniwala, nandito ka sa piling ko. Kala ko sa panaginip ko lang muling makikita ang araw na to. Hinalik ka ni Ligaya ang pisngi ni Franco habang pinupunasan ang luha ng lalaki. Hindi to panaginip, Franco. Nandito ko at hindi na ako aalis pa sa tabi mo. Nagsimula ang seremonya. Ang pari ay nagbigay ng isang napakagandang sermon tungkol sa pag-ibig na pumapawi sa lahat ng dusa, pagkakamali at pagpapanggap. At nang dumating ang sandali para sa kanilang mga vows, tahimik ang buong talampasigan. Inangat ni Franco ang kanyang mikropono, nakatitig ng diretso sa nagniningning na mga mata ni Ligaya. Ligaya, Aryan? Panimula ni Franco, nanginginig ang boses sa matinding emosyon. 4 na taon akong nabuhay sa dilim at bighati. Inakala ko na ang puso ko'y patay na kasabay ng pagkawala mo, ngunit dumating ka. Pumasok ka sa buhay ko bilang isang simpleng kasambahay na tiningnan ng iba na pangit. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng silid ko nung gabing yon, naramdaman ng kaluluwa ko ang init at liwanag mo. Kahit nagbagong mukha mo at nalimutan mo ang pangalan mo, ang puso ko hindi nagkamali. Minahal kitang muli. Napahagulgol sa sayang ilang mga bisita sa ganda ng mga salita ni Franco. I promise to love you, to protect you and to honor you every single day of my life. Patuloy ni Franco habang sinusuot ang panibagong diamond wedding ring sa daliri ng dalaga. Ikaw ang aking simula, ang aking gitna at ang aking walang hanggang ligaya. Nanginig ang mga labi ni Ligaya habang kinalabit ang kanyang sariling vows. Franco, nung nawala ang alaala ko, pakiramdam ko, wala akong tirahan sa mundong to. Takot ako sa paningin ng iba dahil sa ginawa kong balat kayo. Pero nung pumasok ako sa mansyon mo, nung inalagaan ko si Maya at nung hawakan mo ang kamay ko, nakaramdam ako na nakauwi na ako. Minahal mo ko nung akala ng buong mundo wala akong halaga. Minahal mo ko sa kabila ng lahat ng peklat at dusa. Huminga na malalim si Ligaya habang sinusuot din ang singsing sa daliri ng bilyonaryo. I vow to be your home, your strength, and your best friend forever. Mahal na mahal kita, Franco Monteverde. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Sigaw ng pari ng may malaking ngiti. You may now kiss the bride. Mabilis binaba ni Franco ang kanyang kamay sa bewang ni Ligaya at inilapit to na napakahigpit sa kanyang dibdib. Sa harap ng saksi ng karagatan at kalangitan at ng kani-kanilang mga mahal sa buhay, nagkatamang kani-kanilang mga labi sa isang napakahaba, maalab at puno ng matinding pagnanasa at pagmamahal na halik. Nagsigawan at nagpalakpakan ang lahat ng bisita. Nagtapon ng mga metals ng puting rosas ang maliit na si Maya habang tumatalon sa saya. Yay! Mommy and Daddy are married again! Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila habol ang hininga habang nakadikit ang kanilang mga noo sa isa't isa. Gusto mo bang pumunta sa ating honeymoon ngayon din, Mrs. Monteverde? Nakangising bulong ni Franco na may halong pilyong tingin. Natawa ng matamis si Ligaya at pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ng bilyonaryo. Kahit saan, Mr. Monteverde, basta't kasama kita. Inangat ni Franco si Ligaya sa kanyang mga bisig at buong siyang binuhat habang naglalakad pabalik sa aisle. Ang dating dusa, ang nakagigimbal na gabi sa dilim at ang pagpapanggap na pangit na kasambahay ay tuluyan ng pinalitan ng isang matamis at walang katapusang ligaya. At dyan nagtatapos ang napakagandang kwento ng pamilya Monteverde, ang kwento ni na Franco at Ligaya. Mga karawan, napakatindi ng mga pinagdaanan ng ating mga karakter, hindi ba? Akala natin nung una, isa lang itong simpleng kwento ng isang ugly maid at ng isang mayamang bilyonaryo. Pero habang lumalalim ang kwento, ipinakita sa atin kung paanong ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng dalawang mata, kundi nararamdaman ng puso at kaluluwa. Ang pinakamagandang aral na may iwan sa atin ng kwentong to, ang tunay na ganda na isang tao ay wala sa kanyang itsura, sa kanyang panlabas na kanyuan o sa kanyang antas ng lipunan. Ang mukha ay pupwedeng magbago, ang itsura ay pupwedeng magbalat kayo, ngunit ang busilak na puso at ang kaluluwa ng isang tao na tunay na nagmamahal kailanman di maitatago ng kahit anong kadiliman. Kahit gaano kalayo ang marating natin, kung tinadhana kayo sa isa't isa, hahanap at hahanap ang tadhana ng paraan para muli kayong magtagpo.
Sana nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Ano ang pinaka-paborito ninyong eksena? I-comment nyo na yan sa ibaba dahil binabasa ko po ang inyong mga saloobin. Bago tayo maghiwalay, huwag kalimutang i-like, mag-comment at i-subscribe ang ating channel. Pindutin din ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay. Muli, ako ang inyong tagapagsalaysay, si Miss Sandra, hanggang sa muli nating pagkikita mga karaba. Mag-iingat kayong lahat at magmahalan tayong palagi. Maraming salamat po.